Happy Monday po mga kapatid. Natapos po ang ating pagsamba kahapon. Narito po muli tayo upang bigyan ng papuri at pagsamba ang Panginoon. Halina't muli natin buksan ang isang linggo ng punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinzayas, na makakasama niyo po tuwing Lunes ng umaga. Samahan niyo po akong umawit mga kapatid, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My whole life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and gave Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little walk, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones
He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For the wind I atonement, this give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Praise God po sa awitin na ating narinig sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay magmumula po sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 22 ng Magandang Balita Biblia. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako ay mananatiling buhay, ito ay kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Ayon po sa UMC Discipleship Org, ang sumulat po ng Living for Jesus ay si Thomas Obadia Chisholm, isang katutubo na isang sa maliit na bayan ng Kentucky. Siya po ay kulang po sa formal na edukasyon, gayunpaman, naging guro po siya sa edad na 16. Kasama po ng pagiging editor ng Bayang Lingguhang Pahayagan, ang Franklin Advocate, sa edad na 21. Noong 1893, si Chisholm ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng ministeryo ni Henry Clay Morrison, ang tagapagtatag ng Ashbury College at Seminary ng Wilmore Key. Si Morrison ay humimo kay Chisholm na lumapit sa Louisville kung saan siya ay naging editor ng Pentecostal Herald. Matapos maordinahan, siya ay naging ministro ng Methodist noong 1903 at siya po ay nagsibi lamang sa ilang maikling appointment sa Scottish dahil po sa kanyang kalusugan. Chisholm wrote songs as personal preferences and wrote over 1,200 poems. Over 800 of his songs were published in the Sunday School Times, Moodley Monthly, and Alliance Weekly, or to set to music. Some of these songs include "To Be Like Thee," "O Great Is Thy Faithfulness." Thomas Obadia Chisholm died in 1960 at the age of 94. Sa ating binasa sa Pilipos, Kabanatang 1, talatang 21 hanggang 22, ano ang ibig sabihin ng tunay na mamuhay para kay Kristo? Paano nating malalaman kung tayo ay tunay na nabubuhay para sa Kanya? Sa aklat ng mga taga-Pilipos, si Pablo po ay nakulong sa Roma at naghihintay ng posibleng paghatol ng kamatayan. Para sa kanyang ministeryo sa pag-iibanghilimo, sa tekstong ito, sinabi niya, sapagkat para sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ang pakinabang. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang ang mabuhay ay si Kristo? For many Christians, they know this verse by heart, but they did not know it by practice. One author said, "Life is what are lived to. It is what really gets us excited. For many, their passion lie outside of the relationship with Christ." Ano ang ibig sabihin ng tunay na mamuhay para kay Kristo? Sinabi ni Jesus, ito ang dahilan kung bakit siya naparito sa lupa. Siya ay naparito upang tayo'y magkaroon ng buhay. Magkaroon tayo ng buhay na ganap, sagana at kasiyasiya. John chapter 10 verse 10. Siya po ay dumating upang tayo ay tunay na mabuhay para sa Diyos. At siya ang ating hilig, siya ang ating kagalakan. Dito po natagpuan ni Pablo ang buhay na ito. Palagi niyang
Inihahayag sa Galatia chapter 2 verse 20. Sinabi niya, "Ako ay napako na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na kinabubuhay ko sa katawan ay nabubuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos na siyang umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin." Nakita ni Pablo ang kanyang sarili na hindi siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa kanya. Iniwan niya ang kanyang nakaraang buhay at ngayon ay siya'y nabubuhay para sa kay Kristo upang ito'y kanyang paglingkuran. Nagsisimula ang kanyang buhay nang mabulag siya sa kanyang pagpunta sa Damascus at siya'y naging tagasunod ni Kristo. Sa bandang huli, sa Filipos chapter 3, ikinuwento niya ang lahat ng mga dati niyang bagay na pinagmamalaki niya. Ang kanyang pagpapalaki, kung paano siya naging Hudyo, sa kanyang pagsunod sa batas ng Hudyo at pagiging Pariseo. Gayunpaman, sinabi niya na ibinilang niya ang lahat ng ito'y walang kabuluhan kung wala si Kristo. Kaya sa Filipos, kabanatang 3, talatang 7 hanggang 8, "Ngunit dahil kay Kristo, ang bagay na pinahalagaan ko noon ay tinuturing kong walang kabuluhan. Oo, tinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinapalagay kong walang kabuluhan at tinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo." Si Kristo ang simula ng kanyang buhay at higit ng pagkakilala sa kanya ng kanyang patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong mga kapatid sa umagang ito, si Kristo ba ay iyong buhay? Siya ba ay iyong naisin o ninanais araw-araw? Siya ba ang iyong pag-asa sa hinaharap? Sa Filipos, nagkaroon tayo ng pagkakataong pag-aralan ang buhay ni Pablo. Siya isang modelo na sumunod sa ating Panginoong Hesus. Sa mga taga-unang Korinto, kabanatang 11, talatang 1, sinabi ni Pablo, "Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo." Nakatitiyak tayo na ang nakikita natin dito kay Pablo ay hindi lamang paglalarawan ng kanyang damdamin o karanasan habang siya'y nasa loob ng kulungan, kundi ito rin ang kanyang pananaw. Ito ay isang hamon sa bawat isa sa atin mga kapatid na patuloy tayong lumago sa espiritual na pamumuhay sa ating kapanahunan. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, "Makisama kayo sa iba sa pagsunod sa aking halimbawa, mga kapatid, at pansinin ninyo ang mamuhay ayon sa halimbawang ibinibigay namin sa inyo." Itinuro nila sa kanila na sundin ang kanyang magandang halimbawa at ang halimbawang ito ay isang buhay na tunay na ipamuhay para kay Kristo at sa ating Panginoon lamang. Friends, what is your life now? What it is that you're really living it for? It is success, wealth, comfort, or family. If so, you will not be able to say die is gain. To die would really be a loss of all of you are truly living for. Upang tayo'y mamuhay para kay Kristo, dapat tayong magtiwala at magpasakop sa kanyang plano at sa plano ng Diyos. Ayon sa Filipos, kabanatang 1, talatang 11, "Ay ang pag-asang akala ko'y makakalaya na ako sa pamamagitan ng iyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Kristo Jesus." Sa talatang ito, binanggit ni Pablo dahil sa mga panalangin ng mga banal o sa mga tulong na ibinibigay ng Espiritu ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang nangyari sa kanya ay magiging sanhi ng kanyang kaligtasan. Ano ang ibig niyang sabihin sa nangyaring ito? Tinutukoy ni Pablo ang kanyang pagkakakulong ay dahil sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Sa kabila ng lahat ng yon, naniniwala siyang magiging maayos ang lahat sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Ano ang ibig sabihin ni Pablo sa kanyang pagtitiwala? Sa kalaunan ay maililigtas siya ng Diyos. Ang pagpapalaya ni Pablo ay maaaring nangangahulugan na siya'y nagtitiwala ng lubusan, na siya'y papalayain mula sa bilangguan.
Sinabi ni Pablo na ang kanyang pag-asa ay si Kristo ay luluwalatiin sa kanyang katawan sa pamamagitan ng buhay at kamatayan. Sa makatuwid, ang pagpapalaya ay malamang ito'y tumutukoy sa pagpapalaya mula sa bilangguan, kundi pagpapalaya din namang espiritual nang makilala niya at nagtiwala siya sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang pagtitiwala ni Pablo ay pagpapalayang ito ay nagmumula sa panalangin ng mga taga-Pilipos at sa tulong ang nang binigay ng banal na Espiritu. Napagtanto ni Pablo na upang siya ay maging tapat sa Diyos, kailangan niya ng mga panalangin ng mga kapatid o sa ating panahon ang ating mga kapwa mananampalataya. Kaya napaka-importante po ang panalangin ng bawat isa. Hindi siya maaaring maging matapang sa kanyang pagsaksi at hindi rin siya mapapalaya ng walang mga panalangin ng mga kapatid kung walang tulong ng panalangin na ito at ng tulong ng banal na Espiritu. Yan ay bahagi ng ibig sabihin ng mamuhay para kay Kristo. Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang siya umaasa sa Diyos, kundi umaasa din siya sa tulong ng mga kapatiran, nagpapalakas sa Kanya at nagpapalakas din sa ating kapanahon. Yan ang katawan ni Kristo, tayo mga kapatid. Dito nagmumula ang karamihan tulong na mapagkukunan natin sa ating Panginoong Hesus at sa bawat isa. Ang nakakalungkot mga kapatid, marami mga Kristiyano ang namumuhay nang hiwalay kay Kristo dahil hindi sila nagkakaroon ng fellowship o hindi sila nagkakaroon ng pagpapalakasan sa mga kapwa mananampalataya. Ang iba, kulang po sa karunungan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, kulang sila sa lakas na nagmumula sa kapatiran ng mga kapatid mananampalataya sa katawan ni Kristo. Kulang ang iba sa kaaliwan dahil sila ay nagsasarili sa halip na umasa sila sa sarili nilang kakayanan o karanasan, hindi sa katawan ni Kristo o hindi sa mga kapatiran. Mga kapatid, wag naman po. Napaka-importante po ang pagdalo sa iglesia. Napaka-importante po ang tulong ng bawat isa, ang fellowship, upang tayo pong lahat ay magpalakasan o anuman ang ating kinakaharap bawat araw. In my conclusion, Paul said, "To live is Christ." What can we learn from his example about really living for Christ? To really live for Christ, we must trust and submit to God's plan. To really live for Christ, we must depend on the body of Christ, living for Jesus. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat for giving us the opportunity and time to realize, Lord God, na hindi namin kaya kung wala ka sa aming buhay. Kung wala ang iyong lakas, kung wala ang iyong tulong, kung wala rin ang tulong ng mga kapatiran, hindi kami makakapagpatuloy, Panginoon. Salamat po. Nawa tulungan mo kami na patuloy kaming mamuhay sa nais mo. Mamuhay sa pinagagawa mo. Mamuhay ng lumalago kasama ng aming mga kapatid. Patuloy kaming umasa at magtiwala sa iyo. Mag-submit sa iyo at patuloy na lumago kasama ang iyong mga anak. Narito po kaming lahat ngayong umaga sa aming pagpapasimula sa aming devotion, ngayong pong Lunes ng umaga. Hinihiling ko po na sa aming patuloy na paglilingkod, mga gawain, mga pag-aaral, patuloy kang mangusap at manguna sa amin. Patuloy po namin makita ang aming pangangailangan na tulong mo, Panginoon. Patuloy kami mag-submit sa iyo, patuloy kami magtiwala sa iyo, at patuloy kami na magpalakasan bilang mga mananampalataya. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid na ito sa kanilang mga trabaho, pagpapasimula ng kanilang mga gawain at mga pag-aaral. Patuloy kang mamuna sa amin. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, maraming salamat po sa iyong pagsama sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. Si Jesus ay kasama, Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng mga may anniversary ng kasal o merong kaarawan. Praise God po sa inyong buhay. Ang aking panalangin, patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at maranasan niyo po ang kanyang biyaya at magpagamit patuloy sa kanyang kapurihan.
See you next Monday and every day. Kung kayo po ay na-bless, feel free po to share or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH and please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo din po ay na-bless, maaari din po kayong mag-donate, mag-pledge, mag-tithes dito po sa ating pong bank accounts. Makikita nyo po sa screen upang tayo po ay patuloy na makapag-misyon. Magagamit po ang lahat ng mga salaping ito para sa kapurihan ng Panginoon. Ito po muli ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na lagi nagsasabing hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless po!